Magandang araw mga ka-Express Info. Sa kabila ng kawalan ng opisyal na announcement, may malaking posibilidad na magdagdag pa ng isang big man si Coach Tim Cone para sa Gilas Pilipinas. At isa sa mga potensyal na pagpipilian ay si Kenton Malura Brown o QMB. Isang 6'10" na manlalaro na nagpakitang gilas sa kanyang one-and-done season kasama ang UP Fighting Maroons sa UAAP Season 87. Sa kanyang paglaro, nag-average siya ng 8.09 points, 8.9 rebounds, and 1.4 blocks kada laro na naging susi sa tagumpay ng koponan. At ayon sa mga ulat, isinumiti na ni QMB ang kanyang mga documents sa Samahang Basketball ng Pilipinas, SBP, upang makuha ang kinakailangang FIBA clearance para makapaglaro bilang local player. Mahalaga ito dahil sa patakaran ng FIBA na ang mga dual citizenships ay dapat nakakuha ng passport ng bansang kanilang nais i-representa bago mag 16 years old upang maituring na local player. At sa kaso ni QMB, nakakuha siya ng Philippine passport bago siya mag 16, kaya't kwalipikado siyang maglaro bilang local. At bukod sa kanyang pisikal na katangian at husay sa depensa, si QMB ay kilala rin sa kanyang work ethic at kahandaang gawin ang mga kinakailangang bagay para sa koponan tulad ng rebounding, boxing out at pag-set ng solid screens. Ang ganitong klaseng dedikasyon at kasanayan ay tiyak na makakatulong sa Gilas Pilipinas, lalo na sa mga international na laban kung saan mahalaga ang presensya sa loob ng paint. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang kahandaan at eligibility, wala pang opisyal na balita kung nabigyan na si QMB ng FIBA clearance upang makapaglaro bilang lokal na manlalaro para sa Gilas. Ang proseso ng pagkuha ng clearance ay maaring tumagal at mahalaga ang tamang documents at pagsunod ng mga patakaran sa FIBA upang masiguro ang kanyang partisipasyon. Sa kasalukuyan, si Coach Tim Cone ay nagpahayag ng kagustuhang panatilihin ang kasalukuyang core ng Gilas Pilipinas upang mapanatili ang chemistry at continuity ng koponan. At ayon pa sa kanya, ang pagdaragdag ng mga bagong manlalaro ay mangangailangan ng karagdagang oras para sa pagtuturo ng sistema, lalo na't limitado ang panahon ng preparasyon para sa mga international tournament. Gayunpaman, hindi isinasara ni Coach Tim Cone ang possibility ng pagdaragdag ng mga manlalaro kung kinakailangan at kung makakatulong ito sa ikabubuti ng koponan. At kung sakaling makuha ni QMB ang kanyang FIBA clearance at kung magdesisyon si Coach Tim Cone na palawakin ang pool ng mga manlalaro, ang pagdagdag kay QMB bilang reserve ay maaring magbigay ng karagdagang depth at versatility sa frontcourt ng Gilas. Ang kanyang kombinasyon ng laki, athleticism at defensive prowess ay maaring maging mahalagang asset sa mga darating na competition, lalo na laban sa mga malalakas na kalaban sa Asia at sa buong mundo. Sa kasalukuyan, ang Gilas Pilipinas ay umaasa sa tambalan ni Junmar Fajardo at AJ Edo upang bumuo ng matibay na twin towers sa ilalim. Si Junmar Fajardo, na kilala bilang The Kraken, ay matagal nang naging haligi sa koponan dahil sa kanyang laki at husay sa loob ng paint. Samantala sa AJ Edo naman ay nagbabalik mula sa injury at inaasang magbibigay ng karagdagang depensa at athleticism sa frontcourt. Gayunpaman, nagiging hamon ang kasalukuyan na depth ng ating rotation, lalo na sa posisyon ng mga big man. Bukod kina Junmar Fajardo, AJ Edo, tanging si Japet Aguilar lamang ang may taas at karanasan na maituturing na world class mula sa bench. Ang limitadong bilang ng mga big man ay maaring magdulot ng problema sa mga laban, lalo na kung sakaling magkaroon ng foul trouble o injury ang mga pangunahing manlalaro. Ang sitwasyon ay lalong naging masalimuot dahil sa injury na natamo ni Kai Soto. Si Kai na may taas na 7'3" ay inaasang magiging malaking bahagi sa Gilas frontcourt, pero dahil sa kanyang ACL injury, inaasang hindi siya makakalaro sa loob ng 9 na buwan na siyang magdudulot ng malaking kawalan sa koponan. Bukod pa dito, hindi pa rin siya kung makakapaglaro si Japet Aguilar sa darating na February window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Bagamat nasa peak condition pa si Japet Aguilar at nagpakita ng magandang laro laban sa Morocco sa PBA, may mga ulat na hindi siya sasama sa Doha Pocket Tournament dahil sa kanyang personal reasons. Sa kabila ng mga hamong ito,
may mga positibong balita para sa Gilas. Si Kevin Kiambao ay inaasahang makabalik sa koponan matapos ang kanyang ankle injury. Ang kanyang pagbabalik ay magbibigay ng karagdagang depth sa front court at makakatulong sa rotation ng mga big man. Well, sa kabuuan, mahalaga para sa Gilas Pilipinas na mapanatili ang kalusugan ng kanilang mga pangunahing manlalaro at palawakin ang kanilang rotation upang maging handa sa mga darating na laban. Ang pagdaragdag ng mga karagdagang big men tulad ni Kenton Malyura-Brown, kung makakakuha siya ng FIBA clearance, ay maaaring maging susi upang mapalakas ang kupunan at matugunan ang kakulangan sa depth sa frontcourt. Samantalang ngayon na enjoyed pa si Kai, ay magkakaroon tayo ng series of highlights video sa mga insane moves ni Kai na nagpapatunay kung gaano siya kagaling, worthy of NBA call-up sa kanyang pagbabalik galing sa injury. And in this video, ay balikan natin ang isang move ni Kai galing sa isang fast break na kung saan gumawa siya ng isang napakahirap na Euro step that resulted for an easy 2 points. Habang nagpapagaling si Kai mula sa kanyang injury, magandang balikan ang ilan sa kanyang mga kahangahangang galaw na nagpapatunay ng kanyang potensyal para sa NBA. Isa sa mga tampok na highlight ay ang kanyang Euro step move sa isang fast break na nagpapakita ng kanyang husay at likse sa kabila ng kanyang taas. Ang ganitong mga galaw ay nagpapakita ng kanyang kakayahan na makipagsabayan sa pinakamahusay na manlalaro sa mundo. Ang Euro step na ito ay hindi lamang simpleng galaw, nangangailangan ito ng mas mataas na antas ng koordinasyon, balanse at timing. Para sa isang manlalaro na may taas na 7'3" tulad ni Kai, ang paggawa ng ganitong move sa bilis ng isang fast break ay tunay na kahanga-hanga. Ipinapakita nito ang kanyang versatility bilang isang big man na may guard-like skills na bihira sa mga manlalaro ng kanyang posisyon. Ang mga ganitong highlights ay nagpapatunay na si Kai ay may kakayahang makipagsabayan sa NBA. Ang kanyang kombinasyon ng taas, likse at kasanayan ay nagbibigay sa kanya ng edge na kailangan upang magtagumpay sa mas mataas na antas ng competition. At sa kanyang pagbabalik mula sa injury, tiyak na marami ang mag-aabang sa kanyang mga susunod na hakbang at sa posibilidad na makapasok siya sa NBA. Hey, hey, hey! Attention mga ka-patrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150K subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.